The topic that I'm going to discuss with you today is all about models. We use models in English sentences, and we use models based on what kind of purpose we have when we speak. Please stay tuned for discussion on models. So let us define what models are. So models are called modal verbs, modal auxiliary verbs, modal auxiliaries. They are called special verbs because they behave differently in English sentences. Kagaya ng sabi ko sa inyo kanina, kapag ang isa sa mga models na ito ay ginamit natin sa English sentence, iba yung kahulugan niya. If we will use another model in the same sentence, iba rin yung kanyang magiging kahulugan. So there are so many functions of models. And then some of them are permission, ability, obligation, prohibition, lack of necessity, advice, possibility, and probability. What are the characteristics of modals? So, it is a verb, yes. But a modal cannot be added with T, ed, or ing. Modals are always followed by infinitive without the preposition to. Diba pag sinabi nating infinitive, it is introduced by to followed by the main verb. Kaya ang tawag sa kanya, since wala siyang to, ang tawag sa kanya ay bare infinitives. And number 3, modals allow speakers to express certainty, possibility, willingness, obligation, necessity, and ability. In this discussion, I will use an example situation, and I hope that you will not feel bad about it. Naisip ko lang na baka mas maalala natin kung paano ginagamit ang models kapag ganito ang ginamit nating example situation. So, the most common, I think, model that we use in English is can. When we say can, it means ability, permission, and possibility. So, bakit siya naging ability? Bakit pag gumamit tayo ng can, ang intention niya ay to show ability. For example, sabi natin, I can paint. It shows your ability to paint. I can swim. Okay, it means that you have the ability to swim. It is used also to ask for permission. For example, can I turn on the TV? Hindi siya ganong magalang, but still you are asking permission. Can I turn off the light? Still you are asking permission. And then another one is possibility. For example, I say it can rain, or it can rain tomorrow. It can happen in the future. So the speaker is telling us that what he or she is saying is possible to happen in the future with the use of the modal can. So sabi ko kanina, I will use an example that I think will be remembered when we talk about models. For example, you have a boyfriend, and then your boyfriend told you, I can marry you. From the sentence, I can marry you, what will come to your mind hearing that? Sabi natin kanina, ability. So, meron siyang kakayahan na pakasalan ka. Ibig sabihin, single siya. Meron siyang panahon na maglakad ng papel. Meron siyang kakayahan na magbayad para sa kasal. Meron siyang kabuhayan. Meron siyang house and lot. O baka meron pa rin siyang kotse, may mansion. Kaya niyang bumuhay ng pamilya. So, when your boyfriend told you, I can marry you, ibig sabihin, meron siyang kapasidad and ability to marry you. Would you like your boyfriend to tell you, I can marry you? The next one is could. Ano ba ang ibig sabihin kapag could ang ginagamit? Ang could ay nagpapakita ng ability in the past, polite expression, possibility, conditional, and suggestion. It is an ability in the past. For example, when I turned 11, I could jump 5 feet high. Ano ibig sabihin nun? So, ngayon, hindi na ako 11, right? So, but when I turned 11, I could jump 5 feet high.
Ibig sabihin, kaya ko yun noon. Bata pa ako, 11 ako. But hindi na ngayon. Hindi ko na yun kaya. Polite expression, sabi ko kanina, yung can, it also asks for permission. For example, can I turn off the light? But this one is much more polite is more polite than can. When you say, could I turn off the light? It means that you are giving, okay, the receiver, how do you call this? You're giving a chance to say no. Parang bahala ka kung pagbibigyan mo ako. Pag sinabi mong, could I turn off the light? You're giving him the chance to say yes or no. It's more polite than saying, can I turn off the light? Another is possibility. So, yung possibility na yon, may condition, may suggestion. Pag sinabi ng boyfriend mo, for example, if I could have, no. For example, sabi ng boyfriend mo, if I were rich, I could marry you. Or if I have a stable job, I could marry you. If I have a stable job, I could marry you. Anong ibig sabihin nun? Kung meron siya nun, posible kanyang pakasalan, pero hindi kanya pinapangakuan na pakakasalan kanya. Sinasabi niya lang na pwede niya yung gawin, pero wala doon yung plano. Wala doon, hindi niya yun sinasabi siya na gusto niyang gawin, hindi yun plano, hindi siya willing na gawin yon. Maaari niya lang yun gawin kung mangyayari yung sinasabi niya na kondisyon. Still, pag sinabi niyang I could marry you, hindi ibig sabihin plano ka niya o gusto ka niyang pakasalan. Pwede niyang gawin. Pwede hindi. Okay. The next one is must. When we say must, strong obligation. Okay, logical conclusion or certainty. Ibig sabihin, kailangan mo siyang gawin. May circumstance na siyang mag-uudyok sa'yo or magiging daan para gawin mo ang isang bagay. For example, bumagsak ka sa school. Nagalit yung nanay mo or yung tatay mo. Grounded ka. Wala kang baon. And then, hindi ng impact nun sa'yo. So, sabi mo sa sarili mo, I must study now. It's an obligation para bumawi. Para hindi na sila magalit, hindi sila malungkot, you should do that. It's a strong obligation for you to do that kasi nga, dapat mo yung gawin. Okay, and then logical conclusion. Ibig sabihin, logical, may mga rason na alam mo na yun yung katapusan. At yun ang tiyak na mangyayari. For example, sabihin natin, Andrew worked for 8 hours and he must be tired now. Anong ibig sabihin nun? Yung 8 oras na continuous na pagtatrabaho, palagay nyo, hindi ba yun magiging dahilan para mapagod or ma-exhaust ng sobra si Andrew? So, yung consequence ng sobrang maraming oras ng pagtatrabaho, definitely mapapagod siya after nun. Going back to marriage, when your boyfriend said, I must marry you, palagay nyo, ano ba yung mga underlying circumstances? Bakit nyo sasabing, I must marry you? Kailangan kitang pakasalan. Sabihin ba natin na may mamanahin yung babae at para makuha niya yon, kailangan magpakasal siya. So sabihin, may boyfriend siya, I must marry you para makuha natin yung kayamanan so that we can get the inheritances. Bad naman yon. Okay, siguro, pag naisip natin yung I must marry you, kailan ba yun sinasabi? Siguro may dahilan, may nangyari. For example, nabuntis yung babae. Diba? Although ang pangit niyang pakinggan, pero ganun yun eh. Diba sasabihin na I must marry you? Kasi, lagot ka sa family mo. Kasi, iba magiging tingin sa'yo. I'm not saying anything about discrimination, how about people see us in the society. I'm just giving you an example. Diba ganun sinasabi, I must marry you. May dahilan kung bakit. Again, I don't mean anything about how you see, okay, this example that I'm using right now. This is just for the sake of example. I must marry you.
There is a strong obligation for a person to do that. The next one is should, ought to. This shows 50% obligation, advice, best course of action. 50% lang daw ang obligation when we say should and ought to. And then, advice and course of action. Bakit 50%? Kasi it's your choice pa din kung gagawin mo yon or hindi. Pero kapag naisip mo kasi na ito yung mas mabuti, bakit hindi mo gagawin? Let us take this example. For example, 2 araw nang sumasakit ang ngipin mo. Di ka nakakatulog. Okay? Pero may trabaho ka na dapat gawin. Diba? So, when we say, I should go to the dentist, iniisip mo na, pwede namang hindi rin, tiisin ko na lang. Okay lang yon. Pero kung di mo kayang tiisin, you should go to the dentist. Para matapos na ito, you should go to the dentist because that is the best course of action. Diba, pag gumagawa rin tayo ng studies, we say, the institution should, we are giving an advice. For example, may student tayo, did not perform well in the previous grading period, sabihin natin, you should study better, you should do better, you should perform better. Because yung circumstance, ang nag-lead doon para sabihin natin sa kanya, this is the best course of action to do. But again, nasa kanya yon kung gusto niya talagang gawin or ayaw niyang gawin. Now, paano naman pag sinabi nung guy sa'yo na, I should marry you? So, 50-50. Okay, may 50-50 obligation. Parang siyang must, pero hindi siya kasintindi noon. Pero meron siyang iniisip na this is the best course of action based on what happened in the past. Dapat kitang pakasalan kasi iyon ang mas mabuti. Okay, the next one is shall. Shall future action. So, mayroong pangako sa hinaharap. Meron kang plano sa hinaharap. That is shall. Promises or voluntary action. Sa sarili mo, it is your own initiative na gagawin mo siya. And then, suggestion, obligation in a very formal situation. Sabi natin, si MacArthur sabi niya, I shall return. Tapos sabi natin, hindi naman sigurado si MacArthur talaga nung sinabi niya na babalik siya. Pero meron siyang pangako na babalik siya. And then, tayo mga Filipinos, pag sinabi nating shall, hindi sigurado ang isang tao. Parang meron tayong diskumpiyado tayo kapag sinabing I shall, na parang, ay, hindi niya tutuparin yan, hindi niya yan gagawin. Kasi ang sabi niya lang, shall. But the question is this, who among us know what will happen in the future? Alam ba natin na mangyayari ang isang bagay? Alam ba natin na mabubuhay pa si MacArthur para makabalik? Alam ba ni MacArthur na makakabalik pa talaga siya? Iniisip niya ba na walang mangyayaring problema para siya makabalik? Diba, napaka-uncertain ng mga bagay dito sa mundo. And sabihin na natin, only the one up there knows what will happen in the future. None of us is certain. Kaya daw sabi natin, we shall, I shall. There is a promise to be done in the future. Kaya lang, parang kahit sa sarili natin, we are not so sure about it. Now, it shows promises or voluntary action. Yung voluntary action, for example, I shall do this. I shall stop doing this. Sa isip natin, it is our plan sa sarili nating initiative. What if your boyfriend said, I shall marry you? Magagalit ka ba? Sabihin, oh, hindi ka pala sigurado sa akin. Ang gamit mo, shall. Paano kung English teacher siya at alam niya kung ano ibig sabihin ng shall? Always remember, when somebody told you, I shall marry you, there is a promise to do that in the future. And then, if we will base that on our assumption on how we use shall, ibig sabihin ng tao na ito, may promise siya, may plano siya, at bahala na ang bukas kung mangyayari ba yon or hindi. Basta mayroon siyang promise na sinabi sa'yo. And then, well,
will show desire. Ito medyo, ano to, intense. Future plans. So when we say will, this shows desire. Talagang intense to. May future plans, capability, determination, or insistence. Talagang nagpupumilit. Talagang gustong-gusto. Planadong-planado. Diba? Pag sinabi nyo, will you do it? Tinanong kayo, will you do it? And then sumagot kayo, yes, I will. Ibig sabihin, yung nagtanong sa inyo, is given an assurance na gagawin nyo talaga yung isang bagay by hook or by crook. Nandoon yung intensity na sinabi nyo na gagawin ko talaga iyan. At pinaniniwalaan yan na gagawin nyo. Okay. Marami ang gamit ang will. So, nandoon nga yung determination to do it. Yung mga plano natin sa future. For example, I will finish my master's degree in 2 years. Tatapusin mo yon. Okay, I will go to US by 2022. Ibig sabihin, plano mo yon sa future. Plano mo yon. Now, ang tanong ko is, what if your boyfriend told you, I will marry you? Di ba masarap yung pakinggan? I will marry you. Ibig sabihin, siguradong-sigurado siya. Gustong-gusto niya. Love na love ka niya. Nakikita niya ikaw kasama sa future. I will marry you. Ibig sabihin, sa utak niya, intact na intact yung kagustuhan niya na pakasalan ka. Will you be happy hearing that from your boyfriend? I will marry you. The next one is would. It shows preferences, wish, and advice. Okay, so kung ano yung pagpipilian natin. For example, we say, I would rather choose to have 1 million pesos than to finish my studies. Something like that. For example, in our application, yung wish, diba? I would like to apply as a, pag gusto nating mag-apply, sinasabi natin ganon, if you would allow it, ibig sabihin, nagre-request natin na sana pagbigyan tayo. So, would. Sabi na, ang would daw ay past tense ng will, which is true. Okay, now, pag pinag-usapan natin yung marriage at sabi ng boyfriend mo, I would marry you. I would marry you. I will marry you. I would marry you. Remember this, kapag sinabi natin, I would marry you, may underlying siyang circumstance din na maaaring pumigil sa speaker para sabihin niya. And then, meron siyang mga circumstances na maaaring pumigil doon sa tao, gaano man niya kagustong gawin yon, hindi niya yon magagawa. Bakit? May dahilan kasi, may mga kondisyon na pumipigil sa kanya para niya gawin yon. For example, sabi mo, if I were single, I would marry you. May plano. Nandun yung kagustuhan. I would marry you. Gusto niya yung gawin, kaya lang may dahilan na pumipigil sa kanya kung bakit niya hindi yon magagawa. Yung dahilan na yon ay hindi mabuti. Hindi siya mabuti para ipagwalang bahala, baliwalain. So, hindi niya pwedeng gawin yung sinabi niya kahit na gusto niya. So, alam nyo na, kapag sinabi ng iyong boyfriend, I would marry you, ibig sabihin gusto niya, pero hindi maaari. So, as I've said a while ago, models can be used in just one sentence, and the use of models can change the meaning